Oh my God. Nagre-reverse si gold. So, binasag yun na yung ating pinakaantay na matagal-tagal na breakout. So, support and resistance of our hour time frame. So, we have support and resistance ito sa area na to. So, this is our area of value. So, we have been waiting for like how many days na rin na i-break niya itong support and resistance na to. And we were expecting sana na i-break niya itong ating resistance. However, ang binrake niya is itong ating support, guys. So, ayan. Bearish sentiments talaga ang talagang malakas dito sa gold ngayon. That's why, yan, napakalakas, binasag niya ating support. And napakadipay na support to, guys, kasi ilang beses yan nireactan ng gold in the past. Ayan, tong area na to, this is very strong. So, nang binasag yan ng gold, talaga masasabi natin talaga na ang in control right now ay yung mga sellers. Hindi dahil mahina si gold, malakas lang si US dollar. Paano ko nasabi? Silipin natin si DXY. Search na DXY. Tingnan nyo si DXY. Ayun, to the moon. So, umakit nga si DXY right now. Kung lalagyan natin trend yan talagang, ayan, bullish talaga siya, guys. May structure talaga siya ng bullish uptrend. So, very, very strong si US dollar. That is why nakaka-experience tayo ngayon ng drop sa gold. Saan ang next area na to na possible si gold bumagsak? Drawing tayo dito ng support. Support here. So, meron siyang area dito wherein nag-react siya multiple times dito. Ayan. So, kung babalikan man ni gold to, possible babagsak siya hanggang dito. So, pagka-break niya dyan, break, test, babagsak pa yan dito. Yan kung hindi yan liquidity sweep. Pero doubt, makapal na ano to Ano tingnan nyo? Itong body na to medyo strong bearish body to, guys. Hindi to katulad nito. Kasi papansinin mo, kung yan liquidity sweep, ganito lang siya. Weak lang yan. Ayan. May mga weak lang siya. Kung liquidity sweep yan. However, itong breakout nga dito was a strong body. So, possible, magtuloy-tuloy ito bumagsak. Pero we have to be careful pa din. Kasi kung mapapansin mo dito, nagkaroon din siya ng breakout. Yan. Yung breakout nga dito was actually strong bullish din. Pero binagsak niya pa din, diba? That is why hindi pa rin guarantee to, guys. Itong bearish body na to, hindi pa rin guarantee para masabi na breakout yan. Kailangan niya muna mag-retest. Kasi dito na-trap nga tayo dito. Naloko tayo dito itong breakout na to. Hindi pa pala breakout yan kasi chinarchar niya lang tayo dyan. So, possible ganun din yung gawin niya dito. So, let's see. We have to wait for bearish confirmation talaga na magkaroon ng retest dito at saka bumalik pababa. Tsaka parang tayo mag-sell dito. And ito yung next target natin dito, which is itong zone na to nasa 4,900. So, potentially ito pwedeng balikan. Pinakaunang pwedeng balikan ni gold, 4,900 na zone. Mga 4,880. So far, ito yung update natin sa gold for our market outlook. And as long as strong si US dollar, then we'll see more falling knives for gold this coming week. And na-mention ko na sa mga ibang vlogs ko yung potential reason bakit umakit si gold. Number one, because of the inflation risk. Kapag tumataas yung inflation, there's a high chance na hindi mo na magkaroon ng rate cut si Fed. So, kapag walang Fed rate cut, then strong yun for US dollar. And also, US dollar is also a safe haven asset. So, yung mga investors, they may prefer to go for US dollar for now. And hanggat may mga uncertainty sa market, such as yung war na mas nag-escalate right now, then we are still not sure with the market direction. That is why itong pinakatak sa inyong chart, labo-labo talaga siya. Mapapansin mo naman wala talaga siyang clear direction because of those uncertainties na nangyari ngayon sa geopolitical tension natin na war. And kung isilipin lang talaga itong chart na to, may nakikita ko na hindi ko alam kung tama ba nakikita ko, pero I'm seeing a head and shoulder pattern. Kung alisin natin lahat yan, I don't know kung nakikita nyo yan, pero ako nakikita ko. Ayan. So, diba? Meron tayong head and shoulder pattern dyan, guys. Meron tayong neckline dito sa area na to. So, kung tama nakikita ko, then this is a classic reversal pattern. Itong head and shoulder na to, guys. So, minsan talaga kapag titibag yung bias, may kung ano-ano mga patterns na nakikita mo Pero kayo, kung meron ba kayo nakikita dyan ng mga patterns, ng mga analysis nyo, ako may nakikita rin ako Wyckoff dito Pero kayo, meron ba kayong mga analysis nyo dyan na share nyo, i-comment down nyo naman para meron naman akong mga fresh new ideas. Para ma-share din natin siya pa sa mga community. Share nyo naman sa iba yung mga rin, skills nyo dyan, mga strategies and mga knowledge nyo dyan, diba? So, yun lang guys. Good luck sa mga trades natin next week for now. Pahinga muna tayo this weekend.